ito na ang naging process ko ng pag-apply ng Schengen visa sa French Embassy. This is my second time ng pag-apply ng Schengen visa. Hindi pwedeng magkamali at nagkamali ako sa aking visa application. Kaya ginagawa ko to para maiwasan nyo na ang pagkakamali sa visa application at maging smooth, hopefully, ang inyong pag-a-apply ng Schengen visa. Hey, what's up? And welcome to my vlog! Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-storytime. Kung di nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. And for this video, ang storytime natin ay kung paano mag-apply ng Schengen visa if ikaw ay isang Filipino tourist. Yep, you heard that right. Magbibigay ako ng tips and yung naging journey ko sa pagkuha ko ng Schengen visa for my recent travel sa Europe. So, pumunta ako ng Italy, ng France, at ng Spain last December. Yung travel time ko ay December 18, 2025 to January 8, 2026. And this can be your guide and this can help you for your travel sa Europe this 2026. Para sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung Schengen? Yung Schengen, ito ay isang grupo ng mga European countries na walang border. Kung saan yung mga tao, once na nandun ka na sa Schengen area na yun, pwede kang mag-travel freely without passport checks, and without any additional visa. Ang kailangan mo lang ay Schengen visa. Ilang countries yung nakapaloob dito sa Schengen? There are 27 countries na pasok sa Schengen countries or sa Schengen area. So, that includes the countries na pinuntahan ko during my recent trip, which is France, Italy, Switzerland, Germany, and Spain. Yung Switzerland and yung Germany, di talaga sila part ng original itinerary ko. Nag-day trip lang kami doon. Pero dahil nasa Schengen area siya, so naisipan na lang namin na, sige, punta na rin din tayo doon since pwede naman tayo makapasok ng libre without any other visas. And what is a Schengen visa? Yung Schengen visa, ito yung visa na kinakailangan ng mga certain nationalities or certain passport holders para makapasok doon sa Schengen area. And we will talk about kung paano makakuha ng Schengen visa here from the Philippines. Madami ako naging pagkakamali sa aking application this time and I want you guys to learn from it para iwasan nyo na, hindi nyo na magawa at para makatulong to sa pagpaplano ninyo sa pag-apply ng Schengen visa. By the way, this is my second time ng pag-apply ng Schengen visa at nag-apply ulit ako sa French Embassy. Ikwento ko sa inyo kung bakit, kung paano at bakit yun ulit yung pinili kong visa application. These are the steps on how to apply a Schengen visa for Filipino tourists. This is for short stay vacation only or yung pupunta sa Europe na merong less than 90 days na travel. So, for context, initially, dapat mag-a-apply ako ng Schengen visa sa Italian Embassy. Kasi yung original plan ko is papasok ako sa Milan kasi doon malapit yung mga friends ko. However, merong mga nangyari sa buhay ko na kinailangan kong i-let go ang pag-apply sa Italian Embassy. And mind you, nakakuha na ako ng slot para sa pagpasok ko ng application form sa Italian Embassy. Bakit? So, ang tanong, Muji, bakit mo nilet go ang slot mo sa Italian Embassy? Dahil unang-una, during that time, around October, yun yung application period namin, matagal mag-release ng visa results yung Italian Embassy. Pag pumupunta kami sa mga forums, sa mga Facebook groups, pag nakikita ako yung mga post ng mga tao, whenever I search it, it takes around a month or more bago ma-release yung visa. Yung friend ko, yung kasama ko sa Barcelona na si Diam, 1 month or more than a month pa nga 1 month and a few days bago niya nakuha yung result ng kanyang visa. Initially, willing to wait naman talaga ako. Like, sige, okay na, since may slot naman ako,
wala naman akong travel. Kasi kailangan pala pag nag-apply kayo ng Schengen visa, kailangan wala kayong international travel kasi kailangan yung iwan yung passport ninyo doon sa embassy while you wait for your result. So initially, wala naman akong travel. So sabi ko, okay lang, willing to wait. And yun nga, sa Italy din naman talaga ako pupunta. However, nagkaroon ako ng work trip papunta sa Korea na kinakailangan kong kunin yung passport ko kasi mag-a-apply din ako ng Korean visa. So, I had to find another option kung saan ako pwedeng mag-apply ng visa. And ang naisip ko ay mag-apply sa French Embassy kasi yung experience ko when I applied nung 2024 sobrang bilis niya. Parang took me 1 week lang nung makuha ko yung result during that time. So sabi ko, sige, doon na ako sa French Embassy kukuha dahil mabilis siya and at the same time, willing naman ako na mag-explore more sa France kasi kapag kumuha ka ng visa sa French Embassy or kung saang embassy man sa Schengen visa, dapat yun yung may pinakamatagal na days kang magsistay. So, halimbawa, ang travel time mo ay 10 days. Tapos, gusto mo pumunta sa Italy, France, Spain. Dapat 4 days yung ilalagi mo sa France. Tapos, the rest ng 3 days ay nasa Spain at nasa Italy. Basta dapat pinakamadaming chunk ng iyong travel ay masispend mo doon sa bansa kung saan ka nag-apply ng Schengen visa. Always remember that. So, ito na ang naging process ko ng pag-apply ng Schengen visa sa French Embassy. Ang French Embassy, hindi sila tumatanggap directly ng application. Tumatanggap sila ng application through TLS Contact. Yun yung agency na kailangan yung pag-submitan ng inyong mga documents. Pero bago ang lahat, kailangan nyo muna ipasa yung mga online requirements, online forms na required for your Schengen visa through the French Embassy. Unang-una nyo kailangan gawin, complete a France visa application through this website. At ang website na yan ay ang france-visas.gov.fr. Here are some notes sa pagkikreate ng application. Para hindi rin masayang yung oras nyo, kailangan nyo i-prepare yung mga bagay na to bago kayo magsimulang mag-fill out ng application form. Una, hihingin sa inyo doon ang inyong accommodation address, at accommodation contact details. So, make sure na meron na kayong tina-target na accommodation sa France for your trip. Kasi, kailangan nyong ilagay yan doon. Kailangan meron kayong confirmed na booking. And itong confirmed na booking na to, kakailanganin nyo din naman sa pag-apply nyo ng visa. Ito yung isa sa mga una nyong kailangan gawin. So, in your application, kailangan nyong i-state ang inyong job, ang inyong address, yung date of stay, kung kailan kayo mag-stay sa Schengen countries, and also prepare your passport details. Once na na-complete nyo na yung form, ipapakita doon yung mga checklist na mga kailangan nyong i-prepare for your application. At kailangan nyong i-take note yan. I-screenshot nyo, i-download nyo kasi yan yung magiging guide ninyo sa inyong pag-gather ng documents. I-take note nyo to sa pagbuo ng inyong mga documents at pag-submit ng inyong mga documents. Unang-una, dapat tama yung dates na nilalagay nyo doon sa mga documents nyo, sa dates na nilagay nyo sa France visa application. Napaka-crucial yan. Hindi pwedeng magkamali. Yan yung magiging reference nyo para sa inyong flight reservation, hotel reservation, and other information na i-fill out nyo sa inyong mga documents. Next, please make sure na tama ang spelling at tama yung mga numbers na nilalagay nyo sa inyong France visa application dahil mahirap magkamali. Or in some cases, bawal ang magkamali. Kasi ako, nagkamali ako. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung bakit at kung paano ko na-resolve yung pagkakamaling yun. When I check now, kailangan yung magbayad ng 90 euros para sa inyong visa application ng Schengen sa French Embassy, which is equivalent to 6,220 pesos. Sa pagkakatanda ko, babayaran nyo naman yan pag nandun na kayo sa TLS Contact.
So, ipapahanda sa inyo yung ganyang amount of money. Pero, nung nag-apply ako nung October 3, 2025, ang binayaran ko ay 5,960 pesos or roughly 85 euros. So, apparently, for 2026 travel, nagtaas sila ng 5 euros. Okay? Once you complete your form, isave nyo na yan. Makakakuha kayo ng reference number and please take note of that reference number. Yung simula ay FRA. Yan. I-take note nyo yan. Kakailanganin nyo yung reference number na yan sa pag-a-apply sa TLS Contact. Once na natapos nyo na yan, kailangan nyo nang pumunta sa website ng TLS Contact. At ang website na yan ay www.tlscontact.com. So, pag nandun na kayo sa TLS Contact website, tatanungin kayo kung saan kayo mag-a-apply. Sa Pilipinas, syempre, di ba? Since Filipinos kayo. Well, if you are living in the Philippines, lalagay nyo Pilipinas. Tapos, dalawa yung options na pwede nyong pag-applyan. It's in Cebu and in Manila. So, meron silang office doon. In Manila, 6 days lang na nag-ooperate yung opisina nila. From Mondays to Saturdays. Pero, Monday to Friday lang talaga yung regular. Yung Saturday, nakalaan yan for a special case. So, please take note of those times na bukas sila. Ang ikikwento ko lang dito is yung experience ko kasi nag-apply ako sa Manila office ng TLS Contact. Once na napili nyo na yung destination, well, in my case, Manila, it's time to start your booking appointment. Pag-click nyo ng book appointment, they will ask you, or the website will ask you to create or register an account. So, kailangan yung mag-register ng account. Hindi ko ata nasabi, pero doon din sa France Visa's website, I think kailangan nyo ring mag-register ng account. Madali lang naman yun. Once na naka-register na kayo ng account, it's time to create a new application. So, i-fill out nyo lang yung mga details na kailangan doon na ihihingi sa inyo, and afterwards, you have to submit your application and confirm. During this process, ipapakita rin sa inyo yung mga available time slots and available dates kung saan pwede kayong mag-apply. So, pipili lang kayo doon ng swak sa schedule ninyo na basta available lang. However, merong mga additional services na ino-offer yung TLS Contact para sa mga taong merong mga extra needs o yung mga taong hindi pasok yung normal schedule na ino-offer or available doon sa website. So, ano-ano yung mga services na yon? So, una, merong prime time appointment. So, ano yung prime time appointment? You can get a slot during the prime time slots, which is during weekdays, 7 a.m. to 7:45 a.m., 12:15 p.m. to 1:15 p.m., or 4:15 p.m. to 6 p.m. Swak to para sa mga taong may day job. Para rin to dun sa mga taong kailangan ng mag-apply ng visa pero hindi nakakuha ng slot doon sa mga ordinary schedule. Sa normal schedule na ino-offer nung TLS Contact. Meron ding ino-offer na weekend prime time appointment or appointment kapag Sabado. At ang mga oras na to ay 8 a.m. to 12:30 p.m. and 1:30 p.m. to 4 p.m. And yung primetime appointment and yung weekend primetime appointment ay nagkakahalaga ng 2,290 pesos. Next, you can also access a premium lounge. Okay? Sa website nila, you can access a premium lounge. Ano yung premium lounge access? Or actually, they call it premium lang. Premium. Sa website kasi nakalagay premium lounge. Ito yung access sa mga lounge. Pwede kayong magpa-picture ng ID photo. Pwede rin kayong kumain. May mga pagkain din. May free coffee din na ino-offer dun sa lounge. Para makapag-relax-relax kayo while you wait for your turn. Para sa akin, yung pinakamagandang service na ino-offer mo doon sa premium lounge ay pag meron kang documents na nagkamali ka, they can edit it on the spot. Na sila mismo, yung staff, yung mag-e-edit nun. Kasi kapag normal application, kung ano yung pinasa mo, yun lang yung ipaprocess nila. And pangalawa, pag meron kang missing documents, pwede mong ipahabol. And this costs 2,766 pesos. And mind you, gusto kong sabihin sa inyo na ako ay nag-avail ng premium services dahil sa mga pagkakamaling nagawa ko. Mamaya ikikwento ko sa inyo. Pwede rin kayong magkaroon ng express courier o saan ipapadala sa bahay nyo yung inyong
visa result. Kung rejected or kung kayo ay na-grant ng visa. Along with your passport, of course. Ipapadala na lang sa bahay nyo. Pero kung normal lang yung process nyo, pwede rin kayo mag-avail ng Express Courier Service, which is 285 pesos. Pero please take note na limited lang to sa mga certain locations. You can ask yung guide nyo doon. Mas maganda kung i-avail nyo na lang siya doon mismo para matanong nyo yung staff kung pasok ba yung address nyo for Express Couriers. So, lahat ng to, binayaran ko doon sa cashier nila. Nagbayad ako using my credit card. Pwede rin kayo magbayad through cash. Hindi ko lang sure kung pwede kayo magbayad through GCash or through other mobile payment services. So, eto na yung pag-a-apply ko. Initially, I opted for a normal application. Kasi confident naman ako eh. Last time na nag-submit ako, normal application, walang problema, all smooth kong sinubmit yung documents ko. Little did I know na meron pala akong mga naging pagkakamali. So, for the visa application, nag-apply ako ng visa online October 2, 2025. And when I checked the website, nakita ko na merong limited slots na lang na available na pinakamaaga. Eh di ba nga naghahabol ako ng oras kasi nga mag-a-apply din ako ng visa for my Korean trip. So, nung nakita ko na merong open slot for October 3 at 3:15 p.m., I grabbed that opportunity. Total naman, yung requirements naman dun sa Italian visa na meron na akong slot, di ba? Na meron na ako, sabi ko nga sa inyo kanina, meron na akong slot for my application sa Italian visa. Yung mga requirements nun, na-prepare ko naman beforehand. And almost the same din naman yung requirements na kailangan ng French Embassy. Dun sa mga requirements na kinailangan ng Italian Embassy. So, medyo confident na ako na, sige, kukunin ko na yung October 3 slot kahit bukas na to kasi meron na akong documents on hand. Nireview ko yung mga documents na sinubmit ko during my previous application and sabi ko kayang-kaya ko na asikasuhin yung mga kulang ko within 1 day. So anyway, nakuha ko ng October 3, 3:15 p.m. slot. Ito pa, please take note na kung gagawa kayo ng application or kung magsiset kayo ng application date, huwag kayong gagawa ng international travels for 2 to 3 weeks. Dahil yan yung time period na ipaprocess yung inyong visa. Di ba sabi ko nga sa inyo, mabilis sa French Embassy na mag-apply, in my experience. Pero, pag nagkaroon kayo ng problema, nagkaroon kayo ng aberya, or nakitaan kayo ng something na parang mali doon sa inyong application, baka matagalan yung pag-hold nila ng inyong passport. So, make sure na 2 to 3 weeks, wala muna kayong travel. Bas, okay na yun kaysa sa pag-apply mo dun sa ibang embassies na it can take you months ng paghihintay ng iyong visa or ng iyong passport, di ba? Next, so nasan ba ang TSL contact sa Manila? Ito ay located sa Proscenium Tower sa 9th floor. Located siya sa Rockwell. So it is in Makati. Kung magko-commute kayo, ang pinakamadaling way ay take an MRT papunta sa Guadalupe Station. And from Guadalupe Station, mag-jeep kayo sa JP Rizal at bumaba kayo sa Estrella Street. Sa Estrella, lalakarin nyo na lang and nandun na kayo sa Proscenium Tower. Kung magdadala kayo ng kotse, or in my case, naka-bike lang ako, merong car and bike parking doon sa tower. And pwede rin kayong mag-park sa nearby power plant mall kung gusto nyo magliwaliw after your application. Please take note, you have to arrive 1 hour to 30 minutes before your application period. Kasi minsan sobrang haba ng pila at baka ma-miss nyo ang inyong slot kung pupunta kayo ng late or kung pupunta kayo ng saktong-sakto lang sa inyong appointment. Kasi ang haba talaga ng pila. So ang tip ko sa inyo, ito yung ginawa ko during my first application. Ang kinuha kong slot ay yung earliest slot para walang mga taong nasa harap ko na maghihintay. So, eto na. Ano ang mga documents na prepare ko para sa aking application? Una, gumawa ko ng isang, syempre, envelope para nandun na lahat ng aking documents na madali ko ipapasa. Tsaka para organize and neat kayo, di ba? And by the way, kapag pupunta kayo sa TLS Contact, please look presentable para maganda yung datingan ninyo.
unang-unang kailangan mong i-prepare, you need to have a valid passport na may 3 months validity. And at the same time, merong 2 blank pages. Tapos, i-photocopy mo ang front or yung ID page ng passport mo, yung kasama yung mukha mo, nandun yung passport number, yung validity, etc. etc. I-photocopy mo siya. Ako, gumawa ko ng 2 kopya. Just in case lang. Alam mo yun? Next, kailangan mo ng ID photo for your application. Go to any photo studio. Tapos sabihin mo lang sa kanila, magpapapicture po ako para sa Schengen visa. Alam na ng staff and ng photographer kung ano yung gagawin nila. Huwag kayong basta-basta mag-DIY ng picture dahil very strict sila pagdating sa ID picture. Halimbawa, dapat kita yung tenga, dapat may certain chin level, dapat naka-collar, dapat white yung background. Just to be sure, gastusan nyo na. Pupunta na kayo sa photo studio at magpa-picture na kayo. Kailangan nyo i-print ang inyong application form na fill out nyo doon sa website. Next, kailangan nyo ng travel itinerary. Make sure na detailed ang inyong travel itinerary. Hindi naman super detailed, like, anong oras kayo kakain ng breakfast, anong oras kayo kakain ng ano, pero kailangan makita talaga nila doon sa inyong application yung mga lugar na pupuntahan mo, ano yung gagawin mo, ano yung bibisitahin mo. And please take note, importante na sa inyong itinerary, visible na makikita yung exact date at yung lugar with country na pupuntahan ninyo. Okay? Kasi yun yung magiging basis. Kasi binibilang talaga nila yung kung ilang araw ka dito sa France, ilang araw ka sa Italy, ilang araw ka sa Switzerland, ilang araw ka sa Germany, etc. etc. Pwede rin na yung itinerary nyo is draft itinerary lang. Kasi there can be changes naman talaga, di ba, sa inyong itinerary. Like in my case, ang original plan ko naman talaga ay France, Italy, and Spain. Pero along the way, nag-side trip kami ng mga day trips to Switzerland and Germany. Yun, naplano na lang namin yun nung nandun na kami sa Europe. So, hindi yun kasama dun sa itinerary na pinasa ko. Di mo naman kailangan maging strict na kung ano yung pinasa mong itinerary sa embassy, yun na yung susundin mong itinerary during your trip, di ba? Kasi pwede kayong magka-aberya, pwede kayong magkaroon ng other problems. But for the reference, kailangan mo lang talaga na kung ano yung longest staying country mo, naka-reflect doon sa itinerary. Kasi yun yung magiging basehan nila to approve your visa application. Kasi ang weird nga naman na mag-a-apply ka ng French embassy visa, pero ilang araw ka lang sa France, tapos pinakamatagal mo sa, halimbawa, Italy or sa Spain ka magtatagal, di ba? So, dapat makita nila na magtatagal ka doon sa country na in-applyan mo. At nakita ko talaga na binilang talaga nila kung ilang araw ako sa France. Na parang sinabi pa sa akin, so equivalent yung number of days mo sa France and Italy. Nagkataon na nagkaroon ako ng parang typo dun sa itinerary ko. So, sabi ko, ay hindi po. Parang Filipino naman yung staff eh. So, sabi ko, ay hindi po. So, nung binilang namin 10 days or parang basta mas madami yung araw ko sa France than Italy and Spain. For the social professional situation aspect na nandun sa checklist ng France Visas website, ang present ko ay nagpasa ako ng income tax return o yung annual ITR ko. Yung annual ITR ko, kailangan nyo to i-prepare beforehand. Okay? Kasi, or at least in my case, kasi meron akong accountant, so nirequest ko pa sa accountant na sendan ako ng ITR para yun yung ipapasa ko. Para sa mga empleyado dyan, you can ask your HR for your ITR. So, kailangan nyo itong gawin beforehand kasi baka matagal nila i-process yung inyong ITR. Yung iba, nagbibigay din sila ng Certificate of Employment. Yan ay yung para sa mga empleyado. You can also ask your HR about this. Pero in my case, dahil self-employed ako, meron akong talent management. So, pumunta ako sa talent manager ko and then I asked, pwede ba ako makakuha ng Certificate of Engagement? So, yung Certificate of Engagement, nakalagay doon kung kailan yung scope ng work ko with them. Nilagay nila na I am engaged with my talent management until this month of 2026. Tapos, yun na, print ko and yun yung sinubmit ko sa embassy. As part of, as proof na meron akong work. At dahil isa akong freelancer, meron akong sariling resibo
meron akong resibo sa BIR. So, pinotocopy ko din, pinasa ko yung photocopy version ng aking registration sa BIR. Sa proof na ako ay isang taxpayer. Next, bank certificate at bank statement. Isang bank lang yung kinuhaan ko, which is sa BPI. Kasi medyo confident naman ako na yung pera ko dun sa BPI will be enough for my Schengen application. Kailangan ba 6 digits yung pera mo sa bangko? Actually, not necessarily. Depende yan sa number of days mo at makita nila na enough yung pera mo para masustain ang inyong travel. Pero sure, kailangan importante na sana mataas-taas yung amount nung bangko mo. But hindi assurance na porket may 6 digits ka sa bangko ay makukuha or ma-approve ng yung visa application. Kasi importanteng makita nila yung average daily balance. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, pag malapit na yung kanilang visa application, manghihiram sila ng pera from a relative, a friend, para lang may pang show money. Most likely, hindi na siya nag-work ngayon. Sabi, tinitingnan na daw ng embassies ngayon yung average daily balance. So, kumuha ko ng bank statement at bank certificate from my bank. Meron bayad per page na pag-print. Actually, pwede mo daw makuha yung bank statement sa online. Pero, in my case, yung bangko ko, which is BPI, 3 months lang yung nasa app na pwede mong i-print. Eh, yung hinihingi ng embassy is 6 months worth of bank statement. So, doon na ako nagpa-print sa kanila. Tapos, yung bank certificate, yun yung merong average daily balance. Please take note. Pwede nyo sabihin to sa bangko ninyo na pakilagay na yung ADB doon sa inyong bank statement. Yung ADB na to, yung bank certificate nyo, isi-send din to sa inyong email. So, pwede nyo rin siyang ma-print. Okay? Pag nandun din kayo sa bangko, para sure, pag nandun kayo sa bangko, sabihan nyo yung teller or yung staff na kausap nyo na you are getting a bank statement and a bank certificate for Schengen visa application. Alam na nila yung gagawin nila doon. Kasi madaming tao na yung nag-a-apply sa kanila ng bank certificate at bank statement for Schengen visa application. Actually, medyo wala namang pinagkaiba, pero para lang sure kayo na tama yung process na or tama yung ipiprint nilang document. Next, accommodation. Yung accommodation ko, nag-book ako ng accommodation through Agoda kasi sa Agoda, libre lang yung pagbubook mo ng accommodation na refundable. Kasi ang hinihingi lang naman ng embassy ay ang confirmation ng inyong hotel booking. Gumamit ako ng credit card para sa aking confirmation ng booking. Kasi hindi ka pa naman sure kung papasa ka or hindi, di ba? So, kung hindi ka nakapasa, pwede mong i-cancel yung inyong accommodation. Kasi, accommodation can be very, very expensive. So, yun. Kumuha lang ako ng refundable na room. Napasok doon sa itinerary na ipapasa ko sa embassy. So, dapat aligned siya. Tinitingnan din nila yun. Next, travel health insurance. Ito, required na required to. Wala namang nakalagay sa French embassy na meron silang accredited travel insurance companies. Pero in my case, kumuha ko ng travel health insurance ko sa AXA Philippines ako kumuha. Kasi doon nag-work yung friend ko. Shout out Kiwi Vicente! Thank you for assisting me. Pero kaya nyo rin siyang i-DIY kasi sa website lang, mag-apply lang kayo ng travel insurance doon. And it's so easy. Yung policy ko for my travel insurance na worth 18 days ay 3,711 pesos and 55 cents. So yun yung binayaran ko sa AXA. Kailangan nyo lang i-print ang inyong Smart Traveler policy at ang mga other documents na ibibigay sa inyo ni AXA. Next. Flights to France. So, requirement din na magdala kayo or magpasa kayo ng flights to France. Pero, sobrang mahal, di ba? Tapos, hindi ka pa sigurado kung papasa ka or magagrant yung visa mo. No need to worry dahil ang hinihingi lang naman ng embassy ay ang flight reservation. So, saan ka makakuha ng flight reservation? Sa mga airline companies, pwede kang magpa-reserve ng flights, pwede kang kumuha ng dummy tickets, pero in my case, kasi nung 2024, nung nag-apply ako, ang pinasa ko lang ay screenshot ng flights na gusto kong i-take papunta sa France. Okay?
So, screenshot lang ng flights. Tapos, pinayagan naman ako during that time. Like, nag-grant naman yung visa ko during that time. However, this year, binalik ang aking screenshots at sinabi na kailangan ko daw talaga ng flight reservation. So, medyo nagpapanik na ako nito eh. So, anong ginawa ko? Nag-search ako sa TikTok ng mga tips kung saan sila nakakuha ng dummy tickets. Pwede kang kumuha ng dummy tickets sa mga travel agencies. May mga piling travel agencies na pwede kang kumuha ng dummy tickets. However, ako, nagmamadali na kasi ako eh. So, inisip ko ano ba yung pinakamabilis na paraan. And merong nagsabi sa akin sa TikTok na kumuha sila ng flight reservation sa travelvisabookings.com. So, pumunta ako doon. Tapos, to be honest, medyo na-sketchyhan pa ako kasi yung binayad ko ay Indian rupee. Or parang basta sa India yung website, sa India yung transaction. Pero, nung tiningnan ko naman yung TikTok video from a travel content creator, parehas naman yung website, parehas naman yung ginawa niya. So, naging confident na lang ako. Tapos sobrang desperate na din naman ako. So, ginawa ko yun. I paid 1,657.50 pesos para makakuha ko ng 5 dummy flight tickets. So, kasama na dyan yung mga interflights ko within Schengen area. Manila, Doha, France, Paris. Tapos, na rin yung flight ko from Paris to Italy, Italy to Paris, Paris to Barcelona, and Barcelona to Doha, Doha to Manila. So, dun sa website na yun, pwede kang pwede kang mag-avail ng up to 5 dummy tickets for the price of 1,657 pesos, 50 cents. So, yun, inavail ko. And, tinanggap naman ng embassy. Di ba? Nakakuha naman ako ng visa. So, legit siya, I guess. And pinapayagan nila yung reservation na ganun. Sabi nila, reference lang naman din daw yun ng embassy or yun yung magiging basehan nila kung ilang number of days yung bibigay nila sa traveler na nag-a-apply. As part of my proof of ties in the Philippines, ito yung mga pinasa ko. Pinasa ko yung kontrata ng aking kondo para malaman nila na meron pa akong responsibilities dito sa Philippines after my declared stay sa Europe. Meron akong copy ng aking lease sa kondo, pinanotaryo ko at yun yung pinasa ko. Photocopy lang. Photocopy tapos pinanotaryo ko tapos yun yung pinasa ko sa embassy. I also submitted yung mga visa ko from my previous travel. Japan visa, Korea visa, yung former Schengen visa ko. Sinubmit ko rin, photocopy lang. And tinanggap nila yung Japan and Schengen visa. So, ayun, I think nakatulong din yun to strengthen my application. And also, nagprint ako ng photocopy ng aking PSA birth certificate. Wala lang, para lang ma-prove ko sa kanila na isa akong Pilipino and to uplift my credentials. And lastly, nagpasa ako ng cover letter. Cover letter na yun, hindi ko na ipapakita sa inyo kung ano ang cover letter, but I will share to you yung gist or yung mga details na nilagay ko doon sa aking cover letter. Unang-una, kasi hindi ako gumamit ng AI. It's purely my feelings or yung intentions ko, nilagay ko talaga dun sa cover letter. Please take note na yung cover letter ninyo, pag pumunta kayo dun sa embassy, wala kayo dun para i-defend yung sarili nyo. Kailangan, so itong cover letter na to, ito yung magiging defense ninyo just in case magkaroon sila ng mga tanong sa inyo. Aside from the documents na ipasa nyo, kailangan, yun na yung yun na yung parang defense. Yun yung reasoning na mapapasa nyo sa kanila para sa inyong application. Kasi wala kayo dun, for example, mapapaisip sila, ba't kayo ito nagta-travel? Lagay nyo na dun sa cover letter ninyo. So, yung cover letter ko, naka-address yon sa Embassy of France. Nandun yung date, kung kailan ko sinulat yung letter, which is the date of my application, and at the same time, yung address ng French Embassy. Pero dahil hindi ko kilala kung sino yung papadalan ko, nilagay ko na lang is French Embassy, or parang Embassy of France in Manila. And then, ano yung mga nakalagay? First paragraph, introduction of my name and my credentials. So, pinabida ko na kung sino ako, ano yung ginagawa ko. Nilagay ko, since I'm a content creator, nilagay ko na doon kung ano yung content na ginagawa ko, ilan yung mga followers ko, ganyan. Para lang ma-establish ko kung sino ako at kung ano yung ginagawa ko. So, in your case, pwede nyo rin doon ilagay yung profession nyo, ilang taon na kayo nagtatrabaho in that industry, para lang malaman nila na, professional tong kausap ko, or parang meron siyang, ito yung credentials niya in his or her professional aspect.
Second paragraph, nilagay ko yung intention kung bakit ako sumusulat sa kanila or kung bakit ako nag-a-apply. In my case, sinabi ko doon na gusto kong pumunta sa Europe to spend the holidays and gusto ko pang i-explore yung France. Third paragraph, nilagay ko din yung credentials ko doon as a tourist. Nilagay ko doon yung mga bansang pinuntahan ko. Siyempre, inuna ko na yung mga bansang pangmalakasan like Japan, New Zealand. Sinabi ko doon, nakapunta na ako ng Europe, pumunta ako ng Singapore, alam mo yun, mga countries na medyo mataas yung kanilang economic standings. Pero nilagay ko din doon yung mga other countries na napuntahan ko like India, Cambodia, Thailand, Vietnam. Para lang malaman nila na isa akong traveler. Fourth and fifth, basically, nilagay ko doon yung more on about my credentials para lang mapakita ko sa kanila na, pero syempre in connection pa rin with traveling. Mga ano lang, pampasikat, alam mo yun, na parang, ito yung nag-a-apply sa visa. Pero itong paragraph na to, I think hindi naman siya necessary. Pero pwede nyo gawin sa fourth and or fifth paragraph ninyo ay yung more reasons kung bakit kayo pupunta ng France or Schengen area. And yun, sa fourth and fifth paragraph ko, nilagay ko din doon na kayang-kaya kong i-fund yung sarili ko through these projects na nagawa ko, yung mga credentials ko, para lang mapatunayan ko talaga sa kanila na parang afford ko. Kasi basically, yun yung isa sa mga main reasons naman talaga kung bakit nila pinag-a-apply yung mga tao. Ma-make sure nila na kaya mong pondohan yung sarili mo. And again, itong cover letter na to, para kang nanliligaw. So you have to put your best foot forward talaga in this letter. Nakalagay doon sa application na kapag mali yung application mo, non-refundable yung services na in-avail mo. Mali. Hindi pwedeng magkamali. At nagkamali ako sa aking visa application. Kaya ginagawa ko to para maiwasan nyo na ang pagkakamali sa visa application at maging smooth, hopefully, ang inyong pag-a-apply ng Schengen visa. So, ayun, ano yung pagkakamaling nagawa ko? So, kasi nga ngarag na ako, di ba? Kasi nga biglang nagkaroon ako ng work trip sa Korea, tapos kailangan kong i-ditch yung Italian application. So, nagkamali ako. Unang-una, ako talaga, aminado naman talaga ako na madali akong magkamali when it comes to number. Nagkamali ako ng date sa application. Iba yung date na nalagay ko kung kailan ako babalik ng Pilipinas. Parang instead of 2026, ang nalagay ko ay 2025. Honest mistake naman talaga yon. Tapos, ayun nga, nagkamali din ako ng flights. Kasi apparently, bawal pala yung screenshot. Kaya, napuwersa akong mag-premium. Para sa premium, i-edit na nila on the spot yung application form ko. Tapos, doon, sila na rin nag-print ng bagong application form. So, ayun, nagbayad ako ng 2,000 plus more for the premium service. Pero, I think worth it naman yun kasi nakaka-stress. Tsaka wala eh. Wala, kailangan ko na talaga. Basta, kaya be very, very careful talaga, guys. All in all, ang nagastos ko sa visa processing, including yung service fees, yung premium service, and yung visa processing fee, all in all, 10,262 pesos. Ano yung breakdown ng 10,262 pesos? So, ang total amount ng visa fee ay 5,960 pesos. Yung binayaran ko. Yun yung kanina, yung sinabi ko sa inyo na 85 euros na binayaran ko na this year, 90 euros na yung fee na babayaran. Tapos, binayaran ko to October 3, 2025 pa. Tapos, yung service fee ng TSL ay 1,655 pesos. Tapos, yung premium for adults ay 2,647 pesos. Boom! Saklap. Mahal. Ayun. So, I paid and I hope for the best. So, ito yung timeline ko. Haba na nung video, di ba? Pero, ito naman yung timeline ng aking visa application kung bakit ko nasabi na sobrang bilis lang ng application na nagawa ko sa French Embassy. Nag-apply ako October 2. Yun yung ginawa ko yung online stuff sa France Visa's website at sa TSL Contact. At
nakaset ako ng appointment ng October 3. Swinerte lang ako again guys, swinerte lang ako na merong October 3 slot. Pero usually, nagkakaubusan ng slot dyan. So, apply ahead of time. Like at least 1 month before para makakuha kayo ng desired time slot ninyo. October 3 afternoon, nagpasa ako ng application sa Proscenium Tower, 9th floor sa Rockwell, Makati. October 3 yan, 3:15 p.m. October 6, nakakuha ako ng email saying na hindi tinanggap yung aking screenshot ng flights at kailangan kong magpasa ng flight reservations. Okay? October 8, pinasa ko sa TSL contact ulit yung aking flight reservations. Yung mga documents na kailangan ko na ipasa. So, pinasa ko sa kanila. Hindi na ako pumila. Merong window doon kung saan papasa mo yung mga requirements na kulang mo. Yung mga incomplete requirements mo. So, mabilis lang yon. And October 10, nakatanggap ako ng message saying na pwede ko na daw i-pick up yung visa ko. Dahil mabilis lang naman ako makakapunta sa Rockwell, hindi na ako kumuha ng express courier service at pumunta na ako doon. And pagkita ko, ako ay granted sa aking visa. Ito ay isang multiple visa na valid for 30 days. Yay! So, worth it lahat ng aking stress, lahat ng aking bayad dahil nakapasa ko. Nag-grant ang aking visa. Once I got my results, ano ang mga ginawa ko? Eto na. Ano ang mga ginawa ko? Bago ko sabihin kung ano yung mga ginawa ko, pagkatapos kong makuha ang aking visa, again, papakita ko, ito ang checklist ng mga pinasa ko sa aking visa application. Tanan! Screenshot nyo na lang. Anyway, ano yung mga ginawa ko pagkakuha ko ng aking visa result? Unang-una, ang ginawa ko ay chinek ko ang aming itinerary with my friends and I canceled the hotel confirmation ng mga lugar na hindi pa namin sigurado kung pupuntahan talaga namin. Okay? So, lahat ng mga hotel na andun or sure na nandun kami, ni-retain ko. Hindi ko kinancel yung booking. Next, since meron na akong definite date at meron na akong visa, binook ko na yung flights ko. Since nakuha ko yung visa ko October 10, which is less than 2 months than my intended stay, nagmamahal ng ticket, so kailangan ko na talagang bumili ng flight. Pumunta ako sa skyscanner.com para mag-canvas ng mga cheap flight. So from there, nakita ko na ang pinaka-cheap na flights or cheapest flights for my trip na direct sa airline mo ibubook ay from Qatar Airways. So pumunta ako sa Qatar Airways website at nag-book na ako ng aking flights. Guys, eto pa, baka magkaroon kayo ng problema. Please make sure na yung flight ninyo, pwede kayong mag-fly from the Philippines ng the day or days before your visa. For example, pwede kayong mag-fly sa Pilipinas even before pa yung inyong validity ng Schengen visa. Paano yun? So, halimbawa, ang Schengen visa nyo is January 8. Pwede kayong lumipad from the Philippines ng January 7 as long as yung dating nyo doon sa Europe ay January 8. Gets? You got it. So, binuko yung flight ko sa Qatar Airways kasi yun yung cheapest na nakita ko sa Skyscanner na you can book directly from the airline. May mga mas mura, pero with third-party applications or third-party companies. Ako, personally, natatakot ako mag-book using third-party companies kasi pag nagkaroon ka ng aberya, parang ang hirap na hindi directly sa airline mo binook yung flight. So, para lang just in case, ako pa naman prone pa naman ako sa mga aberya, di ba? Kung napanood nyo pa naman yung mga flight ko, di ba? Daming aberya. So, yung binuko na flight is from Qatar Airways, Manila, Doha, Doha, Paris. Tapos, Barcelona, Doha, Doha, Manila. Again, binuko to October 10. Yung flight ko ay December 18. So, less than 2 months before my trip. At
yung total flight ko cost me 59,550 pesos. Mas mura pa yan kung mas maaga kayong mag-a-apply. And that's it. I'm all set for my travel. Pagkatapos nun, constant planning na lang with friends. During our planning, dun ko na nasabi na parang, okay, pwede ko na i-book yung aking Disneyland Paris ticket. So, by the way, binook ko yung Disneyland Paris ticket ko sa Klook. At kung gagamit kayo ng Klook, please don't forget to use my code BUJIBABIERAKLOOK para meron kayong discount, especially for new users out there. One time nyo lang pwedeng ma-redeem yung aking Klook code. Kaya, use it wisely. Diba? 5% din yun for new users, tapos 3% for existing users na. Sana nakatulong ang aking Schengen DIY experience para sa pag-a-apply nyo ng Schengen visa. Ako, nag-DIY lang ako all because sabi ko, kaya ko at gusto ko. Pero, dami ko naging aberya. But, to be honest, during my first Schengen visa application, it was all smooth at nakatipid ako ng pera. Ngayon lang medyo gumastos lang ako dahil nga nag-premium ako, di ba? Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano i-DIY ang Schengen visa application through the French Embassy. Kung feeling nyo ang pagdi-DIY ng Schengen visa application is not for you, you can always take a travel agency to help you out. Yun nga lang, syempre may extra fee. And pumunta rin kayo sa mga forums, like mga Facebook groups, ganyan, para makatulong din sa inyong application. I'm very, very excited para sa inyong European adventure. I am hoping na sana makapasa kayo sa inyong Schengen visa application. And basically, kahit saang embassy kayo mag-apply, yung mga requirements, very much a little bit the same. May mga other requirements for other embassies. Pero basically, ganito yung ganito yung galawan sa pag-apply ng Schengen visa. Good luck, good luck, good luck. I am so excited. Pag meron pa kayong tanong, just please comment it down below and I will be very, very happy to answer your questions. And at the same time, kapag nakapasa kayo, please, tapos napanood yung video na to, nakatulong ako sa inyo, please do tag me sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, kung saan man. Kasi gusto kong makita yung happiness ninyo na natuloy na ang inyong European adventure. Again, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi nyo pa ako fina-follow, i-follow nyo na ako. Sana meron kayong natutunan. Thank you very much. Please don't forget to like, comment, and subscribe. At kung hindi nyo pa napapanood ang aking European travel series, andyan, may playlist na akong ginawa. Panoorin nyo. Dami pa akong aberya doon. At madami akong mga natutunan. At sana ma-inspire kayo, may matutunan kayo, at matuwa kayo sa content na ginawa ko. Yay! Bye-bye! Maraming salamat!